10 taon ng pagtitiis, tinapos ng isang malupit na sampal sa gitna ng ulan. Habang si Tala ay nilalamig sa labas, si Dante ay nagdiriwang sa loob ng hotel kasama ang iba. Ang relong pinag-ipunan ng 10 taon naging basura sa paanan ng mga ilustre. Pero ang itinapon nilang basura ay ang hiyas na dudurog sa kanilang kaharian. Magagawa pa bang magpatawad ng isang pusong tinapaktapakan? Tala, tapusin na natin ito. Sawang-asawa na ako sa pagmumukha mo at sa amoy ng mantika na palaging kumakapit sa balat mo. Pabigat ka lang sa karir ko. Ang mga salitang iyon ni Dante ay mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng Makati. Sa harap ng marangyang entrance ng hotel, nakatayo si Tala, basang-basa, ang suot na kupasing jacket, at nanginginig ang mga kamay habang yakap-yakap ang isang maliit na kahon. Ang kahong iyon, na binalot niya ng maigi sa plastik para hindi mabasa, ay naglalaman ng bunga ng 3 taon niyang pagtitipid mula sa pagtitinda ng fishball. Isang mamahaling relo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang simbolo sana ng kanyang pasasalamat dahil sa kabila ng pagiging hamak na tindera, ay pinakasalan siya ng isang ilustre. Ngunit ang pasasalamat ay naging lason. Sa tabi ni Dante, nakapulupot ang mga kamay ng isang babaeng tila hinubog sa ginto. Si Cheska. Ang bango nito ay kayang pumatay ng anumang alaala ng pagsasama ni Tala at Dante sa loob ng isang dekada. Dante, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Nag-ipon ako para dito, oh. Mahal, anong nangyayari? Ang boses ni Tala ay halos mabasag, nakikipagpaligsahan sa ingay ng malalakas na patak ng ulan na humahampas sa semento. Hindi ba malinaw sa'yo? Ibinagsak ni Dante ang isang makapal na folder sa basang kalsada. Nagkalat ang mga papel na mabilis na nilamon ng baha. Iyan ang mga utang ng kumpanya na kailangan mong pirmahan para ilipat sa pangalan mo bilang collateral. At kasama niyan ang annulment papers natin. Ayoko nang makita ang anino mo sa mansyon. Sa sandaling iyon, isang marangyang sasakyan ang huminto at bumaba ang isang matandang babae na may dalang awtoridad sa bawat hakbang. Si Doña Esmeralda. Tiningnan niya si Tala mula ulo hanggang paa na tila ba nakakita siya ng isang maruming basahan na nakaharang sa kanyang daan. Kinuha ng matanda ang maliit na kahon mula sa kamay ni Tala. Binuksan niya ito, tiningnan ang relo ng may pandidiri at pagkatapos ay binitawan ito sa gitna ng putik. Narinig ang malutong na pagkabasag ng kristal ng relo nang tapakan ito ng matanda gamit ang kanyang mamahaling takong. Ang mga basurang katulad nito ay hindi nararapat sa kamay ng isang ilustre, Tala. At ang isang tulad mong hampas lupa ay kailanman hindi magiging bahagi ng pamilyang ito. Masyado mo nang dinungisan ang apelyido namin sa loob ng 10 taon. Utang mo sa amin ang buhay mo dahil pinatira ka namin sa ilalim ng aming bubong. Kaya ngayon, bayaran mo kami sa pamamagitan ng pag-alis ng tahimik. Hindi nakapagsalita si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bukol na hindi niya malunok. Ang lamig ng ulan ay pumasok na hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang puso na dahan-dahang nagkakapiraso. Ang bawat tibok nito ay tila isang babala na ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho na. Nanigas ang kanyang mga daliri at ang kahon na dati niyang iniingatan ay wala ng silbi sa ilalim ng sapatos ng kanyang biyenan. Sa gitna ng kanyang pagtulala, biglang gumaralgal ang luma niyang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket. Sa kabilang linya, ang boses ng isang nurse mula sa pampublikong ospital ay tila isang panibagong saksak sa kanyang dibdib. Ate Tala, ang kapatid ninyo, si Lita. Bigla siyang inatake. Kailangan siyang operahan agad, pero kailangan po ng down payment ngayon din. Kung hindi,
Baka hindi na siya umabot. Napaluhod si Tala sa basang semento. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Tumingala siya kay Dante, nagmamakaawa. Pilit na hinahawakan ng laylayan ng mamahaling pantalon nito. Dante, pakiusap. Ang kapatid ko. Kailangan niya ng tulong. Kahit iyon na lang, bilang huling hiling ko sa 10 taon nating pagsasama. Pakiusap, iligtas niyo si Lita. Ngunit ang tanging tugon ni Dante ay ang marahas na pagbawi ng kanyang binti. Dahilan para masubsob si Tala sa putik. Huwag mo kaming idamay sa mga problema ng pamilya mong pulubi, Tala. Wala na kaming pakialam sa inyo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas ng property na ito. Tinalikuran siya ng pamilya ilustre. Ang malaking pinto ng hotel ay sumara. Iniwan siyang mag-isa sa dilim at sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay tila nanunukso sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nakatingin siya sa mga papel na nagkalat sa tubig. Mga papel na nagsasabing siya ay walang halaga, siya ay talunan at siya ay iniwan. Habang nakaluhod sa gitna ng baha, dahan-dahang itinuon ni Tala ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho para sa isang pamilyang hinding-hindi siya tinanggap. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang pighati. Ito ay naging isang matalim na galit na unti-unting nagpapaningas sa kanyang pagkatao. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng buhay ang siyang kukuha ng buhay ng kaisa-isang taong mahal ko? Hanggang kailan kailangang maging martir ang isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal? Ang katahimikan sa paligid niya ay nabasag lamang ng tunog ng paparating na isang sasakyan. Isang itim na anino ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanyang basang anyo. Ang mga ilaw nito ay tila isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanyang pagbagsak. 500 piso. Iyon na lamang ang natitirang halaga sa loob ng basang pitaka ni Tala habang nakatayo siya sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay nag-iiwan ng bakas ng tubig at putik. Isang tahimik na paalala ng kanyang pagkakaalis sa mansyon na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Mawalang galang na po, Mrs. Ilustre. Pero kailangan na po talaga nating bayaran ang deposito para sa operasyon ng kapatid ninyo. Hindi na po makapaghintay ang lagay ni Lita. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali. Ngunit sa pandinig ni Tala, ito ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi na siya ilustre. Gusto niyang isigaw iyon, pero ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi ay isang pakiusap. Parang awa niyo na po. Babalik ako. Kukuha lang ako ng pera. Huwag niyo muna siyang pababayaan. Wala nang ibang muling mapuntahan si Tala, kundi ang mansyon. Sa gitna ng gabi, bumalik siya sa dambuhalang gate na dati ay kusang bumubukas para sa kanya. Ngunit ngayon, ang bakal na pintuan ay nanatiling nakasara, tila isang pader na naghihiwalay sa langit at lupa. Manong, pakiusap. Kailangan ko lang makausap si Dante. O kahit si Doña Esmeralda. Buhay ng kapatid ko ang nakataya. Pagsusumamo ni Tala habang nakakapit sa malamig na rehas. Ang security guard na dati ay yumuyukod sa kanya ay tumingin lamang ng may halong pangkutya. Pasensya na, Tala. May mahigpit na utos ang Donya. Bawal ka nang tumapak dito. At balita namin, kinuha mo na raw ang lahat ng dapat mong makuha. Wala akong kinuha. Kahit isang kusing wala silang ibinigay. Gusto niyang magwala, pero ang panghihina ng kanyang katawan ang nanaig. Mula sa intercom sa tabi ng gate, narinig ang matalim na boses ni Doña Esmeralda. Hindi ito lumabas, ngunit ang boses nito ay sapat na para paralisahin ang sistema ni Tala. Tala, hindi ka ba marunong tumanaw ng utang na loob? 10 taon ka naming pinakain, binihisan, at binigyan ng bubong sa itaas ng iyong ulo.
Ngayong wala ka na rito, huwag mo kaming gawing bangko para sa palpak mong pamilya. Ang pagtira mo rito ay isang malaking utang na kailanman ay hindi mo mababayaran. Umalis ka na, bago ko pa ipahabol sa mga aso ang basurang tulad mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, narinig ni Tala ang malakas na tawanan mula sa loob ng mansyon, isang masayang pagdiriwang na tila ipinupukol sa kanyang nagdurusa na kaluluwa. Naroon si Dante, naroon si Cheska, nilalantakan ng mga pagkain at alak na siya ang nagpunyaging ihanda nitong mga nakaraang araw. Napaatras si Tala, niyakap niya ang kanyang sarili habang nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga balikat. Doon, sa labas ng bakod, nadama niya ang pinakamatinding uri ng panliliit. Ang init ng kanyang sariling balat ay tila naglalaho, pinalitan ng isang matinding kawalan. Bakit ang kabutihan ay palaging sinusuklian ng kalupitan? Bakit ang mga taong nagbigay ng lahat ang siyang laging natitira na walang-wala? Dahan-dahang naglakad si Tala palayo, hindi alam kung saan pupunta. Ang kalsada ay madilim at ang tanging kasama niya ay ang tunog ng kanyang sariling mga yabag sa basang semento. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mukha ni Lita, ang kapatid na tanging dahilan kung bakit niya kinakayang huminga sa bawat araw. Kung mawawala ito, wala nang matitira sa kanya. Patawarin mo ako, Lita. Patawarin mo si ate. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay naging isang hikbi na pilit niyang pinipigil. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang matalim na liwanag ang tumama sa kanyang likuran. Ang liwanag ay nagmumula sa isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Hindi ito ang sasakyan ng mga ilustre. Ito ay mas tahimik, mas makapangyarihan, at tila nagdadala ng isang kakaibang aura sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng salamin at may seryosong mukha ang tumingin sa kanya. Hindi ito ang uri ng tingin na puno ng pangungutya o awa. Ito ay isang tingin na tila nagbabasa ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Mrs. Tala Avileo, ang pagbanggit ng lalaki sa kanyang tunay na apelido ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Tala. Matagal na kayong hinahanap ng inyong lolo. Oras na para bumalik ang nararapat sa inyo, nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalang Avileo ay isang bagay na itinago niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Isang pangakong binitiwan niya sa kanyang sarili 10 taon na ang nakalilipas. Sino ka? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala at takot. Ngumiti ng bahagya ang lalaki at iniabot ang isang business card na may tatak na ginto. Ako si Rafael at narito ako para bawiin ang lahat ng kinuha sa iyo ng mga taong walang pagpapahalaga sa tunay na kayamanan. Tumingin si Tala sa mansyon ng mga ilustre na nasa malayo at pagkatapos ay sa lalaking nasa loob sa sikong sasakyan. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang lumakas. Huwag kang matakot, Tala Avileo. Hindi ako narito para saktan ka, kundi para ibalik ang koronang itinapon mo sa putikan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Rafael ay kalmado, ngunit may taglay itong bigat na tila kayang tapatan ang lahat ng panlalait na tinanggap ni Tala mula sa mga ilustre. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at sariwang hangin mula sa aircon ay sumalubong sa basang katawan ni Tala. Ramdam niya ang bawat patak ng tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok patungo sa malambot na upuan, isang matinding kaibahan sa kanyang maruming anyo. Paano? Paano mo nalaman ang pangalang iyan? Halos pabulong ang tanong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basang jacket. Ang apelyidong Avileo ay isang lihim na itinago niya
kahit kay Dante. Akala niya, sa pagpili niya sa pag-ibig kaysa sa yaman ng kanyang pamilya, ay tuluyan na niyang nailibing ang kanyang nakaraan. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, iniabot niya ang isang malinis at puting panyo. Ang iyong kapatid si Lita. Huwag mo nang alalahanin ang bayad sa ospital. Naayos na ang lahat. Sa mga sandaling ito, inililipat na siya sa isang pribadong suite at ihahanda na para sa operasyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang lula at pagod na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Ngunit may kalakip itong takot. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Ang kailangan ko ay ang muling pagbangon mo. Seryosong sagot ni Rafael habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. 10 taon kang nagbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig, Tala. Hinayaan mong tapakan ng mga ilustre ang iyong dangal. Hinayaan mong ituring kang alipin ng isang pamilyang wala namang ibang alam, kundi ang magpanggap na mayaman habang baon na sila sa utang. Tumingin si Tala sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na naglalaro sa basang salamin. Naalala niya ang bawat araw na gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw para maghanda ng almusal ni Doña Esmeralda. Ang bawat gabing tinitiis niya ang amoy ng mantika sa kanyang buhok para lamang may maipambayad sa mga luho ni Dante. Ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang basag na relo sa putikan. Nang makarating sila sa ospital, hindi na ang masungit na nurse ang sumalubong sa kanya. Ang mismong chief of hospital ang nagbukas ng pinto ng sasakyan at yumukod ng bahagya kay Rafael. "Everything is ready, Attorney Avileo," saad ng doktor. Doon lamang napansin ni Tala ang isang bagay. Sa kanang kamay ni Rafael, suot nito ang isang gintong singsing na may nakaukit na selyo ng isang agila. Ang insignia ng pamilya Avileo. Ito ang kaparehong-kapareho ng singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang singsing na itinago niya sa loob ng isang luma at kalawanging lata sa ilalim ng kanilang kama sa mansyon ilustre. "Attorney Avileo?" Pag-uulit ni Tala, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. "Ako ang tagapag-ingat ng mga huling habilin ng iyong lolo, Don Severino Avileo," paliwanag ni Rafael habang naglalakad sila patungo sa silid ni Lita. Hinintay niya ang araw na ito, ang araw na mapagtatanto mong ang pag-ibig na hindi marunong rumespeto ay isang uri ng lason. Pumasok si Tala sa loob ng marangyang silid. Nakita niya ang kanyang kapatid na mahimbing na natutulog sa isang malinis na kama, napapalibutan ng mga makabagong kagamitang medikal. Wala na ang amoy ng gamot na nakakahilo. Napalitan ito ng bango ng mga sariwang bulaklak sa florera. Naupo si Tala sa tabi ni Lita at hinawakan ang kamay nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam siya ng seguridad. Ngunit sa likod ng seguridad na yon, may isang malaking tanong na bumabagabag sa kanya. "Kung babalik ako bilang isang Avileo?" tanong ni Tala habang nakatingin sa kanyang kapatid. "Anong mangyayari sa mga taong sumira sa akin?" Tumayo si Rafael sa likuran niya. Ang kanyang anino ay tila isang proteksyon laban sa mundo. "Ikaw ang magpapasya niyan, Tala. Pero tandaan mo, ang pamilya ilustre ay nabubuhay sa isang ilusyon at ikaw ang may hawak ng susi para gisingin sila sa isang bangungot na hinding-hindi nila makakalimutan." Hinawakan ni Tala ang kanyang leeg. Hinahanap ang luma at kupas na kwintas na suot niya. Sa dulo nito, may isang maliit na susi. Ang susi ng lata kung saan nakatago ang kanyang tunay na pagkakakakilanlan. Ang galit na kanina ay naglalaboy lamang sa kanyang isipan ay dahan-dahang namuo bilang isang matibay na desisyon. "Attorney," tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. "Gusto kong bawiin ang lahat, hindi para sa yaman, kundi para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na basurang itinapon nila." Tumingin si Rafael sa kanya ng may paghanga.
Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili dahil bukas ang pangalang Tala Ilustre ay mamamatay na at isisilang muli ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Avileo. Iniwan ni Rafael si Tala sa katahimikan ng silid habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Lita sa paghinga. Alam ni Tala na wala na siyang balikan. Ang babaeng naging martir ay naglaho na, kasama ng ulan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanya. Paano kung sa kanyang paghahanap ng hustisya ay maging katulad din siya ng mga taong kinamumuhian niya? Sa wakas, Dante, wala na ang pabigat sa buhay mo. Isipin mo, 10 taon mong tiniis ang amoy ng usok at malansang isda sa loob ng pamamahay na ito. Ngayon, malinis na ang hangin. Ang boses ni Cheska ay tila isang malambing na kanta habang hinhaplos niya ang balikat ni Dante sa loob ng engrandeng sala ng mga ilustre. May hawak siyang baso ng mamahaling alak. Ang pulang likido ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na kristal. Sa harap nila, si Doña Esmeralda ay prenteng nakaupo. Binabasa ang mga dokumento ng kumpanya nang may ngiti ng tagumpay. Tama si Cheska, anak, dagdag ng matanda. Ang pakikipaghiwalay mo sa babaeng iyon ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo. Ngayon, makakafocus na tayo sa pagpapalaki ng ating imperyo. At sa tulong ng pamilya ni Cheska, sigurado akong aaprubahan na ng Avileo Bank ang ating loan. Sila na lamang ang pag-asa nating mabura ang lahat ng utang natin sa iba pang mga bangko. Hindi sumagot si Dante. Nakatingin siya sa bakanteng upuan sa dulo ng mahabang mesa, ang lugar kung saan laging nakaupo si Tala, tahimik na naghihintay na matapos silang kumain para siya naman ang magligpit ng pinagkainan. Sa loob ng 10 taon, si Tala ang nag-iisang nag-aalaga sa kanya tuwing siya ay may sakit, ang nag-iisang naniniwala sa kanya noong wala pa siyang kahit ano. Pero ang mga alaalang iyon ay mabilis na tinabunan ng pangakong yaman at kapangyarihan na dala ni Cheska. Huwag kang mag-alala, tita. Masayang wika ni Cheska. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Nakausap ko na ang mga kontak ko. Bukas na bukas, malalaman na natin ang resulta ng loan application. Kapag nakuha na natin ang pera, maaari na nating bilhin ang mga lupain sa paligid ng resort natin sa Batangas. Ang kailangan lang natin ay ang pirma ng bagong CEO ng Avileo Group. Habang nagdiriwang ang mga ilustre sa kanilang tagumpay, sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Tala sa isang malawak na balkonahe ng isang penthouse suite. Nakasuot siya ng isang manipis na sutlang robe. Ang haplos nito sa kanyang balat ay tila isang banyagang pakiramdam kumpara sa magaslaw na tela ng kanyang lumang jacket. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga file na dinala ni Rafael, ang mga sikretong itinatago ng pamilya ilustre. Ang akala nila ay sila ang nagpapaikot sa mundo. Wika ni Rafael habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa ni Tala. Hindi nila alam na ang kumpanya nila ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang malakas na ihip mo lang, Tala, at guguho ang lahat. Kinuha ni Tala ang isang dokumento. Dito nakasulat ang lahat ng mga ari-ariang isinangla nila. Ang mansyon, ang mga lupain sa probinsya, pati ang mga share nila sa kumpanya. Lahat ay nakabase sa loan na hinihingi nila sa aking bangko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Naalala niya kung paano siya itinapon ni Dante sa ulan, kung paano tinapakan ni Doña Esmeralda ang kanyang regalo. Ang mga taong yon ay humihingi ng tulong sa bangkong siya ang nagmamay-ari habang tinatawag siyang basura. Attorney, tawag ni Tala. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang partikular na pangalan sa listahan ng mga utang. Gusto kong dagdagan ang mga kondisyon ng loan. Gusto kong ilagay sa alanganin ang bawat sentimong pag-aari nila.
Hayaan nating isipin nila na ligtas na sila bago natin hilahin ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Tala, sagot ni Rafael. Pero handa ka na ba? Kapag nagsimula na ang laro, wala nang atrasan. Maraming tao ang masasaktan. Tumingin si Tala sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo doon ay tila mga peklat ng isang digmaang matagal na niyang ipinapanalo sa pamamagitan ng pagtitiis. Ngunit ngayon, tapos na ang panahon ng pagtitiis. Masakit ang mawalan, Rafael. Alam ko iyon dahil 10 taon akong unti-unting pinapatay ng pamilyang yon. Ngayon, ituturo ko sa kanila ang tunay na kahulugan ng salitang pagkawala. Ituturo ko sa kanila na ang utang na loob na lagi nilang isinusuumbat sa akin ay sisingilin ko na ngayon. At may kasama itong interes. Kinuha ni Tala ang isang mamahaling ballpen at mabilis na nilagdaan ang isang utos. Ito ang unang hakbang ng kanyang pagbabalik. Hindi na siya ang babaeng naglalako ng fishball sa kanto. Siya na ang babaeng magpapasya kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang luluhod sa putikan. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ni Dante mula sa Avileo Group. Isang imbitasyon para sa isang pribadong pagtitipon sa opisina ng CEO upang pinal na pag-usapan ang loan. Sinasabi ko na sa inyo, gagana ang plano ko. Sigaw ni Cheska sa tuwa. Dante, magbihis ka ng pinakamaganda mong suit. Kailangan nating makuha ang loob ng bagong CEO. Hindi nila alam, ang pinto na kanilang papasukan ay hindi pintuan patungo sa kayamanan, kundi isang pinto patungo sa isang bitag na 10 taon na nilang inihahanda para sa kanilang sarili. Ito ang iyong magiging tahanan simula ngayon, Tala. Dito, wala nang magdidikta sa'yo kung kailan ka dapat matulog o kung kailan ka dapat gumising. Ang mga salita ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan ng gabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang pintuan na yari sa inukit na matigas na kahoy. Sa likod niyon ay isang mansyon na hindi mo aakalaing umiiral sa gitna ng ingay ng lungsod. Isang santuwaryo na napapalibutan ng matatandang puno at malalawak na hardin. Ang bawat sulok ay maliwanag, hindi dahil sa mga chandelier na nagpapasikat, kundi dahil sa init ng mga ilaw na tila nagsasabing, "Welcome home." Dahan-dahang bumaba si Tala. Ang kanyang mga paa, na sanay sa paglalakad sa baha at mainit na semento ng palengke, ay lumubog sa malambot na damuhan sa bawat hakbang niya patungo sa loob. Nararamdaman niya ang bigat ng 10 taon na tila unti-unting kumakawala sa kanyang mga balikat. Pagpasok sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng sandalwood at sariwang lavender. Wala na ang amoy ng sunog na mantika na tila naging permanenteng pabangunan niya sa mansyon ng mga ilustre. Inigaya siya ni Rafael sa isang malawak na silid-aklatan kung saan nakasabit ang isang dambuhalang painting ng isang lalaking may marangal na mukha at matalas na paningin. Ang iyong ama, si Don Severino, bulong ni Rafael habang itinuturo ang painting. Hinding-hindi siya sumuko sa paghahanap sa iyo, Tala. Kahit noong tinalikuran mo ang lahat para kay Dante, nanatili siyang nakabantay sa malayo. At bago siya pumanaw, iniwan niya ito para sa iyo. Iniabot ni Rafael ang isang lumang sobre na may tatak ng pamilya Avileo. Sa loob nito ay isang liham na isinulat sa sulat kamay na tila nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Aking mahal na Tala, ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago ito maging makinang. Huwag mong isipin na ang iyong paghihirap ay walang saysay. Sa bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata, binuo mo ang isang pusong hindi na kayang durugin ng kahit na sino. Bumalik ka sa iyong trono, hindi dahil kailangan mo ng yaman, kundi dahil kailangan ng mundo ng isang reynang marunong magmahal at marunong lumaban. Napahawak si Tala sa kanyang dibdib.
Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang gamot na itinatapal sa kanyang mga sugat. Umiyak siya. Hindi ang yak ng isang talunan, kundi ang yak ng isang anak na sa wakas ay nahanap na ang kanyang daan pabalik sa yakap ng kanyang tunay na pamilya. Nang ihatid siya ni Rafael sa kanyang silid, tumigil si Tala sa tapat ng pintuan. Ang silid ay malawak, may malambot na carpet na kulay abo at isang kama na may mga unan na tila ulap sa lambot. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Bigla niyang naalala ang kanyang unang gabi sa mansyon ng mga ilustre 10 taon na ang nakalilipas. Pinatulog siya ni Doña Esmeralda sa isang maliit na kwarto sa tabi ng kusina, sa isang manipis na kutsyon, sa itaas ng matigas at malamig na tiles. Naalala niya kung paano siya nanginig sa lamig dahil ayaw siyang bigyan ng kumot ng kanyang biyenan sa katwirang hindi pa siya sanay sa luho. Hinaplos ni Tala ang malambot na tela ng kanyang bagong kumot. Ang kaibahan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan ay tila isang sampal ng katotohanan. 10 taon siyang naniwala na ang pagdurusa ay bahagi ng pagmamahal. 10 taon niyang inisip na kailangan niyang maging maliit para maging malaki ang tingin sa kanya ni Dante. Tumayo siya at lumapit sa dambuhalang salamin. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay may maputlang balat, may mga matang puno ng pagod, at may mga kamay na magaspang. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong ningas na nagsisimulang mabuo. Wala na si Tala ilustre, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng katahimikan. Ang babaeng nagmakaawa para sa pag-ibig ay namatay na sa ulan kagabi. Humiga si Tala sa kama, ngunit hindi siya agad dinalaw ng antok. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila nagpapaalala sa kanya na simula bukas, ang mundo ay hindi na magiging pareho. Hawak niya ang liham ng kanyang ama sa kanyang bisig. Tila ito ay isang kalasaglaban sa mga alaala ng kanyang kahapon. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihang nasa kanyang mga kamay, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan. Maibabalik ba ng lahat ng gintong ito ang 10 taon na ninakaw sa kanya? O ang yaman bang ito ang magiging mitya ng isang mas malaking apoy na tutupok sa lahat, pati na sa kanyang sarili? Dahan-dahang ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, habang ang huling imahe sa kanyang isip ay ang mukha ni Dante na tumatawa kasama si Cheska. Sa dilim ng gabi, isang munting ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang ngingiti na hindi puno ng ligaya, kundi ng isang mapanganib na pangako. Hayaan nating kainin nila ang bawat butil ng pain na inilatag natin hanggang sa wala na silang kawala. Ang boses ni Tala ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa mga aircon ng dambuhalang opisina sa pinakataas na palapag ng Avileo Tower. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintanang salamin, pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Makati na tila ba mga maliliit na laruan lamang sa kanyang paningin. Sa kanyang likuran, maayos na nakasalansan sa ibabaw ng lamesang gawa, sa madilim na kahoy ang mga papeles ng Illustre Group of Companies. Nakahanda na ang lahat, Tala. Wika ni Rafael habang dahan-dahang inilalapag ang isang gintong bolpen sa ibabaw ng huling pahina ng kontrata. Ang kailangan na lamang ay ang iyong lagda. Pero tandaan mo, ang mga kondisyong nakapaloob dito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang hatol. Lumapit si Tala sa mesa. Hinaplos niya ang papel, damang-dama ang tekstura nito sa kanyang mga daliri. Dito nakasulat ang kapalaran ni Dante at Doña Esmeralda. Sa ilalim ng bilyong-pisong loan na hinihingi nila, naglagay si Tala ng isang maliit ngunit mapanganib na sugnay, cross default clause. Sa sandaling pumalya sila sa isang bayad o sa sandaling bumagsak ang presyo ng kanilang mga shares sa merkado, automatikong mapupunta sa Avileo Bank
ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang mansyong naging saksi sa 10 taon niyang pagluha. Sa isang mabilis at matatag na galaw, nilagdaan ni Tala ang dokumento. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang huling paalam sa babaeng tinderang dati ay tinatapak-tapakan lamang. Ipadala ang mensahe kay Dante Ilustre. Utos ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang sigla. Sabihin mo sa kaniya na aprobado na ang kanilang hiling at sabihin mo rin na ang kinatawan ng bangko ay makikipagkita sa kanya ngayong gabi sa Lamer para sa formal na pagdiriwang. Pagdating ng gabi, ang restaurant na Lamer ay balot ng katahimikan at karangyaan. Ito ang lugar kung saan tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa bansa ang nakakatapak. Sa isang sulok, nakaupo si Dante at Cheska, kapwa nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan. Bakas sa mukha ni Dante ang kaba at pananabik, habang si Cheska naman ay panay ang ayos ng kanyang mamahaling alahas. Sabi ko sa iyo, Dante, hindi matatanggihan ng Avileo ang ganda at koneksyon ko. Mayabang na bulong ni Cheska habang humihigop ng champagne. Pagkatapos nito, tayo na ang magiging hari at reyna ng industriya. Wala nang makakapigil sa atin. Sana nga, Cheska, kailangan na natin ang perang ito para mabura ang mga utang natin sa iba pang bangko bago pa nila tayo kasuhan. Sagot ni Dante, bagaman may kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya pa, narinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng restaurant. Isang katahimikan ang biglang bumalot sa paligid. Mula sa labas, pumasok si Rafael, nakasingtikas ng isang prinsipe sa kanyang itim na tuksido. Ngunit ang lahat ng paningin ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa babaeng naglalakad sa kanyang tabi. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng isang mahabang pulang gown na gawa sa mamahaling seda, na tila ba isang buhay na apoy sa gitna ng madilim na gabi. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis na lace na belo, ngunit ang kanyang tindig at ang aura ng kapangyarihan na dala niya ay nagpatingkad sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makinis na sahig ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga ilustre. Tumayo si Dante, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paghanga. Siya na ba ang CEO? Bulong niya kay Cheska. Huminto si Rafael at ang misteryosong babae sa harap ng kanilang lamesa. Yumukod ng bahagya si Rafael. Mr. Ilustre, Miss Cheska, ipinapakilala ko sa inyo ang kinatawan at ang kaluluwa ng Avileo Group. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay. Sa kanyang daliri, kumikinang ang isang dambuhalang brilyante na napapalibutan ng maliliit na esmeralda. Inabot ni Dante ang kamay nito para hagkan ayon sa kinagisnang paraan ng mga elitista. Ngunit sa sandaling magdikit ang kanilang balat, naramdaman ni Dante ang isang pamilyar na kuryente, isang pakiramdam na tila ba matagal na niyang kilala ang haplos na iyon. Masaya akong makita ka muli, Dante. Wika ng babae sa isang boses na kasing lambing ng bulong ng hangin, ngunit kasing talim ng isang nakatagong patalim. Napatitig si Dante sa mga mata sa likod ng belo. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. May kung anong alaala ang pilit na gumigising sa kanyang isipan. Isang alaalang may amoy ng ulan, putik, at isang pusong winasak niya sa harap ng isang hotel. Sino? Sino ka? Nauutal na tanong ni Dante. Ang kanyang kamay ay nagsisimulang manginig. Sa loob ng restaurant na Lamer, ang bawat kislap ng mga kristal na baso ay tila naging mga matatalim na titig na nagmamasid sa tensyon sa pagitan ng 4 na tao. Nakaupo si Tala sa kabisera ng mesa. Ang manipis na puntas ng kanyang belo ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang bagong anyo. Sa harap niya, si Dante ay hindi mapakali, habang si Cheska ay pilit na pinapanatili ang isang plastik na ngiti sa kanyang mga labi. Mawalang galang na po, Madam CEO. Pagsisimula ni Cheska,
Ang kanyang boses ay puno ng pilit na paggalang. Kami ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Ang loan mula sa Avilio Group ang magiging susi para sa pagbangon ng aming pamilya. Siguradong hindi kayo magsisisi sa pagpili sa amin. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baso ng alak. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri, ang paraan ng paghawak niya sa kristal, ay puno ng isang uri ng biyaya na tila ba itinuro sa kanya simula pa noong siya ay isilang. Pinanood ni Dante ang bawat kilos ng babaeng nasa kanyang harap. May kung anong pamilyar sa paraan ng pagkiling ng ulo nito, sa paraan ng paghinga nito, na tila ba isang musikang matagal na niyang narinig, ngunit nakalimutan na ang pamagat. Ang pagtitiwala, Miss Cheska, ay isang mahalagang puhunan. Wika ni Tala. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may lalim na tila nakakalunod. Sa mundo ng negosyo, madaling kumuha ng pera. Ngunit ang dangal at ang katapatan, iyon ang mga bagay na kapag nawala ay hindi na kailanman mababayaran ng kahit anong halaga ng ginto. Naramdaman ni Dante ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Madam, tama po kayo. Ang pamilya Ilustre ay may mahabang kasaysayan ng dangal. Makakaasa kayo na ang bawat sentimong ipahihiram ninyo ay ituturing naming isang sagradong utang. Sagradong utang, pag-uulit ni Tala. May bakas ng pait na hindi napansin ni Dante. Sana ay ganoon din ang naging pagtrato ninyo sa mga taong nagbigay sa inyo ng higit pa sa pera. Ang mga taong nag-alay ng kanilang buhay, ng kanilang pawis, at ng kanilang mga pangarap para lamang kayo ay manatili sa itaas. Sandaling natahimik ang paligid. Si Cheska ay nagsimulang makaramdam ng pagkairita sa ilalim ng kanyang kagandahan. Madam, tila may mas malalim na kahulugan ng inyong mga salita. Mayroon po ba kaming pagkakamaling nagawa? Dahan-dahang inilapag ni Tala ang kanyang baso. Ang tunog ng pagdikit ng kristal sa matigas na mesa ay tila isang babala. Wala naman, Miss Cheska. Nagbabahagi lamang ako ng isang obserbasyon. Masyadong maraming tao sa itaas ang nakakalimot tumingin sa ibaba. Masyadong maraming tao ang tumatapak sa mga pusong akala nila ay basura, nang hindi nalalamang ang basurang yon ang nagtatago ng pinakamakinang na brilyante. Tinitigan ni Dante ang mga mata ni Tala sa likod ng belo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Ang amoy ng babaeng ito, isang halimuyak ng mamahaling sampagita at sariwang ulan, ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang mga alaala. Naalala niya ang isang gabi sa kanilang maliit na bahay bago sila lumipat sa mansyon, noong si Tala ay naglalagay ng sariwang sampagita sa kanilang altar. Madam, maari ko bang maitanong? Nauutal na wika ni Dante. Bakit? Bakit tila pamilyar ang inyong boses? Pakiramdam ko ay matagal na tayong nagkakilala. Ngumiti si Tala sa likod ng kanyang belo. Isang nangiting hindi nakita ni Dante, ngunit naramdaman ng kanyang kaluluwa. Marahil ay nakita mo na ako sa iyong mga panaginip, Dante. O marahil sa iyong mga bangungot. Tumayo si Tala. Senyales na tapos na ang pagtitipon. Rafael, ihanda na ang sasakyan. Marami pa tayong dapat tapusin. Habang paalis, hindi sinasadyang nahulog ni Tala ang kanyang panyo sa tabi ng upuan ni Dante. Isang puting panyo na yari sa pinakamahal na seda, ngunit may isang borda sa sulok na kulay ginto. Isang borda ng isang maliit na bituin, isang tala. Nang makaalis na ang mga Avileo, mabilis na pinulot ni Dante ang panyo. Ang amoy nito ay sumabog sa kanyang mukha. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa gitna ng ulan, sa harap ng hotel, kung saan itinapon niya ang isang babaeng nagmamahal sa kanya. Dante, anong nangyayari sa'yo? Inis na tanong ni Cheska habang inaayos ang kanyang bag. Masyado kang tulala sa babaeng iyon. Tandaan mo, kailangan natin ang pera niya, hindi ang pansin niya.
Ngunit hindi narinig ni Dante ang boses ni Cheska. Nakatitig lamang siya sa panyong hawak niya. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw sa kanya ng isang katotohanang hindi niya gustong tanggapin, hindi maaari. Bulong ni Dante sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Patay na ang babaeng iyon. Iniwan ko siyang wala ng kahit ano sa gitna ng ulan. Hindi siya maaring maging ang babaeng ito. Hindi siya maaring maging si Tala Avileo. Sa labas, sa loob ng gumagalaw na sasakyan, dahan-dahang tinanggal ni Tala ang kanyang belo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa luha, kundi sa isang matinding determinasyon. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang naglalahong anino ng restaurant. Nagsisimula pa lang ang gabi, Dante, bulong ni Tala habang hinahaplos ang kanyang singsing. At sa bawat segundong lumilipas, mas lalong bumibigat ang utang na kailangan mong bayaran. Ang akala ninyo ba ay sapat na ang ginto para itago ang baho ng inyong mga kasalanan? Ngayon, panoorin ninyo kung paano lamunin ng sarili ninyong kasakiman ang turenggaring na inyong itinayo. Sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang hangin ay tila naging mabigat at mahirap hingahin. Si Doña Esmeralda ay prenteng nakaupo sa kanyang paboritong silya na yari sa inukit na narra, habang maingat na nililinis ng isang malambot na tela ang kanyang mga mamahaling alahas para sa kanya. Ang pag-apruba sa loan mula sa Avileo Group ay ang huling piraso ng puzzle para maibalik ang kanilang naglalahong kapangyarihan. Dante, anak, huwag mo nang isipin ang panyong yon. Wika ng matanda nang hindi tumitingin sa kanyang anak na kanina pa balisa sa gilid. Isang hamak na tela lamang yon. Ang mahalaga ay nasa atin na ang pera. Bukas na bukas, magsisimula na tayong bumili ng mga share sa Golden Horizon. Iyon ang magliligtas sa atin. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang binitak ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Cheska, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muka ay punong-puno ng takot. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang matinding desperasyon. Tita, Dante, wala na. Nauutal na wika ni Cheska. Ang kanyang boses ay halos magmula sa ilalim ng lupa. Anong wala na? Tanong ni Doña Esmeralda habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang singsing. Mag-ayos ka ng sarili mo, Cheska. Hindi ganyan ang kilos ng isang magiging ilustre. Ang Golden Horizon, isa itong shell company. Sigaw ni Cheska habang itinatapon ang kanyang tablet sa mesa. Lahat ng pera na inilipat natin doon, lahat ng pondong kinuha natin mula sa loan ng Avileo, naglaho na. Ang may-ari ng kumpanyang yon ay isang ghost corporation na nasa ilalim din ng Avileo Group. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Doña Esmeralda. Ang telang hawak niya ay nalaglag sa sahig. Ano? Paanong mangyayari iyon? Sabi mo ay sigurado ang investment na yon. Na-set up tayo, sagot ni Cheska. Ang kanyang boses ay puno ng pait. At dahil bumagsak ang value ng ating collateral sa loob lamang ng isang araw, tumalbog ang cross-default clause sa ating loan agreement. May karapatan na ang Avileo Bank na bawiin ang lahat ng ari-arian natin. Ngayon din, hindi pa natatapos ang mga salita ni Cheska nang makarinig sila ng malalakas na yabag ng sapatos sa labas ng mansyon. Hindi ito ang tunog ng mga bisita. Ito ay ang tunog ng mga taong may dalang awtoridad. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong. Kasama ang ilang mga sheriff at si Rafael. May hawak silang mga dokumentong may tatak ng korte at ng Avileo Bank. Magandang gabi, Doña Esmeralda, Mr. Ilustre, wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Narito kami para ipatupad ang writ of possession dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng inyong loan. Ang mansyong ito, ang inyong mga sasakyan at ang lahat ng laman ng bahay na ito
ay nasa ilalim na ng pagmamay-ari ng Abileo Group. Hindi maaari ito, sigaw ni Doña Esmeralda. Tumayo siya at sinubukang itago ang kanyang mga alahas sa kanyang bulsa. Ito ang tahanan ko. Hindi ninyo ako mapapalayas dito. Dante, gawin mo ang paraan. Ngunit si Dante ay nakatayo lamang sa isang sulok, tila isang rebulto. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa pinto, tila hinihintay ang pagpasok ng isang tao. At hindi siya nabigo. Mula sa likuran ng mga sheriff, dahan-dahang pumasok ang isang babae. Wala na ang belo sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at linis ng pagkatao. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga taong sumira sa kanya. Tala? Ang bulong ni Doña Esmeralda ay tila isang huling hininga. Mali po kayo, Doña Esmeralda. Wika ni Tala. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang eko ng katarungan. Si Tala Ilustre ay namatay na sa ulan. Sa mismong gabi na itinapon ninyo siya na parang basura. Ang kaharap ninyo ngayon ay si Tala Avileo, ang babaeng nagmamay-ari ng bawat hibla ng kurtina, bawat piraso ng pilak, at bawat sentimong pinanghahawakan ninyo. Lumapit si Tala sa kanyang dating biyenan. Kinuha niya ang telang panlinis ng alahas na nalaglag sa sahig at dahan-dahang iniabot ito sa matanda. Ang sabi niyo po noon, ang mga basurang tulad ko ay hindi nararapat sa loob ng mansyong ito. Ngayon, gusto ko pong maramdaman ninyo kung paano maging basura sa sarili ninyong tahanan. Napaupo si Doña Esmeralda sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig at matinding kahihiyan. Samantala, si Dante ay dahan-dahang lumapit kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Tala, mahal, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Dante. Tumingin si Tala kay Dante. Isang tingin na walang bahid ng pag-ibig o galit, kundi isang malalim na kawalan. Huwag mo akong tawaging mahal, Dante. Dahil sa bawat pagkakataon na tinawag mo akong mahal noon, pinapatay mo ang bahagi ng aking pagkatao. Ngayon, ang tanging ugnayan na meron tayo ay ang ugnayan ng isang nagpautang at ng isang baon sa utang. Lumingon si Tala kay Rafael. Simula na ang pag-imbentaryo. Siguraduhin ninyong walang kahit isang kutsara ang makakalabas dito nang walang pahintulot ko. Habang nagsisimulang kumilos ang mga sheriff, lumabas si Tala sa balkonahe ng mansyon. Pinanood niya ang mga tauhan na naglalagay ng mga seizure tags sa mga mamahaling kagamitan na dati ay kailangan niyang punasan bawat araw. Ang turing-garing ng mga ilustre ay nagsimula ng gumuho at sa gitna ng mga guho, si Tala ay nanatiling nakatayo. Matibay, makinang at malaya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa loob ng bahay. Si Cheska ay pilit na kinakaladkad palabas ng mga pulis. May mga dokumentong natuklasan si Rafael. Mga dokumentong hindi lamang tungkol sa utang, kundi tungkol sa isang krimeng matagal nang itinatago ni Cheska. Ang pagsisisi ay isang pagkain na palaging inihahain kapag malamig na ang lahat, at ang bawat subo nito ay tila punong-puno ng bubog na dahan-dahang humihiwa sa iyong lalamunan. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng mansyon, ang boses ni Cheska ay umalingaw-ngaw, puno ng matinis na galit, habang pilit niyang binabawi ang kanyang mga braso mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay nabahiran ng uling ng kahihiyan. Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Sigaw ni Cheska, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Tala. Ikaw, Tala, akala mo ba ay nanalo ka na? Isang hamak na tindera ka lang. Magnanakaw ka ng kaligayahan. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Cheska
Ang kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang marangal na martsa. Hindi ako magnanakaw, Cheska. Binabawi ko lang ang lahat ng ninakaw mo sa pamilyang ito at ang lahat ng kasalanang ginawa mo sa likod ni Dante. Attorney Rafael, ipakita ang mga dokumento. Inilabas ni Rafael ang isang folder. Mr. Ilustre, ang babaeng papakasalan mo sana ay matagal nang nagnanakaw sa pondo ng inyong kumpanya. Mayroon siyang mga lihim na bank account sa ibang bansa kung saan inilipat ang mga shares na akala ninyo ay nawala sa merkado. Siya ang anay na dahan-dahang umubos sa inyong pundasyon bago pa man dumating ang Avilio Group. Napatingin si Dante kay Cheska. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit at pagkalito. Totoo ba ito, Cheska? Ang lahat ng mga pangako mo, ang lahat ng tulong na sinasabi mo, ang lahat ay isang kasinungalingan. Hindi nakapagsalita si Cheska. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin sa kanyang kasalanan. Habang kinalakaladkad siya palabas, ang bawat sigaw niya ay tila isang piraso ng pader na gumuho sa pagkatao ni Dante. Samantala, si Doña Esmeralda ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa braso ng isang sheriff. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang labi ay nanginginig. Tala, anak, makinig ka sa akin. Nagkamali ako, aminin ko. Pero pamilya pa rin tayo. 10 taon kang naging bahagi ng tahanang ito. Utang na loob. Huwag mo kaming itapon sa kalsada na parang mga aso. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Utang na loob? Iyan po ba ang tanging sandata ninyo, Donya? Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinaksak sa puso ko habang pinagsisilbihan ko kayo bilang isang alipin. Binayaran ko na ang utang na yon sa bawat patak ng pawis ko, sa bawat gabing hindi ako nakatulog, at sa bawat luhang pumatak nung gabing itinapon ninyo ako sa ulan. Lumapit si Tala sa bintana. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Pinanood ninyo akong lumuhod sa putikan habang nagmamakaawa para sa buhay ng kapatid ko. Hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang kusing. Ngayon, gusto ninyong ibigay ko sa inyo ang palasyong ito? Tala, patawarin mo ako. Wika ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang basag na huni ng ibon. Lumapit siya kay Tala. Dahan-dahang inaabot ang kamay nito. Nabulag ako. Akala ko ay ikaw ang nagdadala ng malas sa akin. Pero ngayon ko lang naintindihan na ikaw ang tanging swerteng dumating sa buhay ko na sinayang ko. Humarap si Tala kay Dante. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Wala na siyang naramdamang kuryente, wala nang sakit. Tila ba tinitingnan niya ang isang estranghero na nagkamaling pumasok sa kanyang buhay. Ang malas ay hindi isang bagay na dumarating sa tao, Dante. Ang malas ay ang mga maling desisyon na ginagawa natin dahil sa kasakiman. Sinayang mo ako, hindi dahil nabulag ka, kundi dahil mas pinili mong tumingin sa kumikinang na ginto kaysa sa pusong tapat na nasa harap mo. Kinuha ni Tala ang kanyang bag at hinarap si Rafael. Ibigay sa kanila ang kanilang mga personal na gamit. Isang maleta bawat tao. Pagkatapos niyon, palitan ang lahat ng susi ng mansyong ito. Habang naglalakad si Tala palabas, narinig niya ang hagulgol ni Doña Esmeralda na nagsusumamo sa mga gwardiya. Narinig niya ang boses ni Dante na tinatawag ang kanyang pangalan. Bawat tawag ay puno ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Paglabas ni Tala sa gate, naramdaman niya ang sariwang hangin sa kanyang mukha. Ang langit ay kulay ube at ginto. Isang magandang simula pagkatapos ng isang mahabang gabi. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang pirasong papel. Para po sa inyo, sabi nung lalaking nakaitim. Wika ng bata, bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Tala ang papel. Isang maikling mensahe ang nakasulat doon sa isang pamilyar na sulat kamay.
Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagtatapos ng lahat ng utang. Magkita tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napakunot ang noo ni Tala. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sinuman, kundi ang dahan-dahang pag-andar ng mga sasakyan sa kalsada. Ang puso niya, na akala niya ay matigas na, ay biglang kumitog ng may halong kaba. Sino ang lalaking ito? At anong utang pa ang kailangan niyang bayaran? Ang bawat piraso ng kasangkapan na inilalabas sa mansyon ay may kasamang kwento ng kasakiman. At ngayon, ang mga kwentong yon ay nakahanda ng ibenta sa pinakamataas na presyo sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. Ang bulwagan ng Avileo Hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng nagniningning na mga hiyas at mamahaling damit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila narito para sa isang masayang pagdiriwang. Narito sila para sa The Illustre Liquidation Auction, ang pampublikong pagbebenta ng lahat ng ari-arian ng pamilyang dati ay kinatatakutan at kinabibiliban. Ngunit ngayon ay pinag-uusapan dahil sa kanilang kahiyahiyang pagbagsak. Sa isang madilim na sulok ng backstage, nakatayo si Tala habang pinagmamasdan ang mga tao sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na kurtina. Nakasuot siya ng isang asul na gown na kasing kulay ng malalim na dagat, payapa sa labas, ngunit may itinatagong bagsik sa ilalim. Sigurado ka ba rito, Tala? Mahinahong tanong ni Rafael habang inaayos ang cufflinks nito. Maaari naman nating gawin ito ng pribado. Hindi mo na kailangang makita ang kanilang huling pagluhod. Humarap si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Kailangang makita ng mundo, Rafael. Hindi dahil gusto kong magmalaki, kundi dahil kailangang malaman ng lahat na ang kayamanang itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay walang pundasyon. At higit sa lahat, kailangan kong tapusin ang kabanatang ito. Nagsimula ang auction. Isa-isang ipinapakita sa malaking screen ang mga painting, mga antigo, at pati na ang mga alahas na dati ay suot ni Doña Esmeralda ng may kapalaluan. Sa harapang hilera ng mga upuan, nakaupo sina Dante at ang kanyang ina. Nakayuko sila, pilit na itinatago ang kanilang mga muka mula sa mga kamera ng mga tabloid. Ang bawat palo ng gavel ng auctioneer ay tila isang hatol na nagpapaliit sa kanilang pagkatao. Ang susunod na item, anunsyo ng auctioneer, ay isang set ng antigong pilak mula sa ika-19 na siglo, pag-aari ng pamilya Ilustre. Narinig ni Tala ang mahinang hikbi ni Doña Esmeralda. Iyon ang mga gamit na pinakainiingatan ng matanda, ang mga gamit na kailangang kuskusin ni Tala hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay tuwing may okasyon. Ngunit sa bawat bid na naririnig, ang mga alaala ng sakit ay dahan-dahang napapalitan ng pakiramdam ng paglaya. Nang matapos ang auction para sa mga kagamitan, ang huling item ay inilabas sa entablado. Hindi ito isang mamahaling alahas o painting. Ito ay isang luma, gasgas, ngunit malinis na kariton ng fishbowl. Nagkaroon ng bulungan sa buong bulwagan. Nagtataka ang mga elitista kung bakit may ganitong basura sa gitna ng mga mamahaling gamit. Lumabas si Tala sa entablado, dala ang isang awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya ng diretso kay Dante na ngayon ay nakatingala sa kanya ng may halong pagsisisi at pagkamangha. Ang karitong ito, pagsisimula ni Tala, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang nagpaaral sa asawa ko. Ito ang nagbigay ng pagkain sa mesa ng mga ilustre noong ang kanilang kumpanya ay nagsisimula pa lamang gumuho. Para sa kanila, ito ay isang simbolo ng kahirapan na dapat ikahiya. Ngunit para sa akin, ito ang simbolo ng dangal na kailanman ay hindi nila nakuha. Naglakad si Tala pababa ng entablado at huminto sa harap ni Dante. Inilabas niya ang maliit na papel na natanggap niya kanina. Ibinibigay ko ang lahat ng kinita sa auction na ito
sa mga charity para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, wika ni Tala. At ang karitong ito, iiwan ko ito sa inyo, Dante, para sa tuwing makikita ninyo ito, maaalala ninyo na ang babaeng itinapon ninyo ay ang tanging taong tunay na nagmahal sa inyo noong wala kayong anuman. Tumayo si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tala, pakiusap. Maaari ba tayong mag-usap? Doon sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Sa lumang tulay. Nanlamig ang mga daliri ni Tala. Ang lugar na binanggit ni Dante ay ang parehong lugar na nakasulat sa misteryosong mensahe na natanggap niya doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Paano mo nalaman ang mensaheng iyon? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Naguguluhang tumingin si Dante sa kanya. Anong mensahe? Wala akong ipinadalang mensahe, Tala. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lugar na yon dahil doon ko ipinangako sa iyo na hinding-hindi kita sasaktan. Kung hindi si Dante ang nagpadala ng sulat, sino? Lumingon si Tala sa paligid ng bulwagan. Sa pinakalikurang bahagi ng silid, sa gitna ng anino, nakita niya ang isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na Amerikana at may hawak na isang pirasong puting rosas. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango ang lalaki at dahan-dahang lumabas ng pinto. Ang puso ni Tala ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang tindig ng lalaking iyon, ang paraan ng kanyang paggalaw, tila ba nakita na niya ito sa isang panahong akala niya ay nakalimutan na niya. Rafael, bantayan mo si Lita sa ospital. Bulong ni Tala habang mabilis na naglalakad paalis ng bulwagan. Saan ka pupunta, Tala? Habol na tanong ni Rafa. Kailangan kong tapusin ang huling utang, sagot ni Tala nang hindi lumingon. Sumakay si Tala sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa lumang tulay sa hangganan ng lungsod. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli. Tila ba ang langit ay nakikiramay sa kanyang kaba. Nang makarating siya, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa gitna ng tulay, nakatingin sa agos ng tubig sa ilalim. Hindi yon si Dante at hindi rin yon si Rafael. Ang lalaki ay dahan-dahang humarap. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang muka at ang hininga ni Tala ay tila tumigil. Matagal na kitang hinihintay. Tala Avileo, wika ng lalaki sa isang boses na nagmula sa kanyang pinakamasayang alaala at pinakamasakit na nakaraan. Akala ko ba ay matagal ka ng baon sa limot? Kasama ng mga pangarap nating tinangay ng agos ng ilog na ito, ang boses ni Tala ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng ulan na muling bumubuhos, kundi dahil sa multo ng nakaraan na ngayon ay nasa kanyang harapan. Sa gitna ng lumang tulay, kung saan ang kalawang ay tila mga peklat ng panahon, nakatayo ang lalaking nagngangalang Gabriel. Siya ang lalaking unang nagturo sa kanya kung paano magmahal at ang lalaking akala niya ay nang iwan sa kanya noong siya ay walang-wala pa. Hindi lahat ng nawawala ay sadyang lumalayo. Tala, tugon ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay may lalim na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Minsan, kailangang maglaho para maprotektahan ang tanging bagay na mahalaga sa iyo. Humakbang si Tala palapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tumatama sa semento. Lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila pintig ng isang pusong naghahanap ng kasagutan. 10 taon na ang nakalilipas sa mismong lugar na ito. Naniwala si Tala na tinalikuran siya ni Gabriel kapalit ng pera mula kay Doña Esmeralda. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging madaling biktima sa mga matatamis na salita ni Dante. Protection? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Sa loob ng 10 taon, naging alipin ako ng mga ilustre. Tinawag akong basura. Tinapaktapakan ang dangal ko at muntik nang mamatay ang kapatid ko dahil sa kanila. Nasaan ang proteksyong sinasabi mo? Inilabas ni Gabriel ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Basang-basa na ito ng ulan, ngunit maingat pa ring iniabot kay Tala.
Pinilit nila akong umalis, Tala. Binantaan nila ang buhay mo at ni Lita. Ang akala ko ay magiging ligtas ka sa piling ni Dante. Hindi ko alam na ang kasalang iyon ay isang masamang balak pala ng mga ilustre para makuha ang iyong mana sa mga Avileo bago mo pa man ito malaman. Nanigas ang buong katawan ni Tala habang binabasa ang mga dokumento sa loob ng sobre. Hindi lamang ito tungkol sa kanya. Ito ay mga liham ng pakikipagkasundo ni na Doña Esmeralda at ng isang tiwali sa kumpanya ng mga Avileo. Alam nila, noong unang araw pa lang na pumasok siya sa mansyon, alam na nila na siya ang nawawalang tagapagmana. Pinakasalan siya ni Dante hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil siya ay isang gintong mitya na balak nilang ubusin. Ang sakit na nararamdaman ni Tala ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kaniyang dibdib. Ang 10 taon ng kaniyang pagsasakripisyo at pagmamahal ay isa palang sadyang binuong dula ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang bawat pagmamakaawa niya kay Doña Esmeralda, ang bawat pagtitiis niya sa panlalalamig ni Dante, lahat-lahat ay bahagi ng isang malaking nakawan. Tala! Isang boses ang tumawag mula sa kabilang dulo ng tulay. Naroon si Dante, basang-basa at hingal na hingal. Nakita niya ang pagkakalapit ni Tala at Gabriel. Ang kanyang muka ay punong-puno ng takot at selos, ang mga emosyong huli na para kanyang maramdaman. "Huwag kang makinig sa kanya, Tala!" Sigaw ni Dante habang pilit na tumatakbo patungo sa kanila. "Mahal kita. Nagkamali lang ako. Pero pamilya tayo." Humarap si Tala kay Dante. Sa pagkakataong ito, wala nang anumang bakas ng awa sa kaniyang mga mata. Tiningnan niya ang lalaking naging dahilan ng kaniyang paghihirap at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga dokumentong hawak niya. "Pamilya?" Bulong ni Tala. Ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang kidlat. "Alam niyo pala, Dante, alam niyo kung sino ako nung una pa lang. Hinayaan niyo akong maglako ng isda. Hinayaan niyo akong maging katulong sa sarili ninyong bahay habang ang perang dapat ay sa akin ang nagpapakain sa inyo. Tala, makinig ka." Pagsusuma mo ni Dante, lumuhod siya sa basang kalsada. Pilit na hinahawakan ng kamay ni Tala. "Bitawan mo ako." Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Tala kay Dante. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng 10 taon ng kaniyang pagtitiis. Ang akala ko ay naging martir ako para sa pag-ibig, pero naging martir lang pala ako para sa mga magnanakaw na tulad ninyo. Lumingon si Tala kay Gabriel at pagkatapos ay kay Dante na ngayon ay nakasubsob sa semento. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang bawat dumi ng nakaraan na kumapit sa kanyang kaluluwa. "Attorney Rafael," tawag ni Tala sa kaniyang cellphone nang hindi inaalis ang tingin sa dalawang lalaki. Ilabas ang lahat ng ebidensya ng pandaraya at estafa laban kay Doña Esmeralda at Dante Ilustre. Gusto kong makita silang magbayad, hindi lang sa pera, kundi sa harap ng batas. Ibinalik ni Tala ang kaniyang paningin sa agos ng tubig sa ilalim ng tulay. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang singsing na ibinigay sa kanya ni Dante noong kanilang kasal. Isang mumurahing singsing na dati ay itinuturing niyang kayamanan. Binitawan niya ito sa gitna ng tulay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig ay tila isang huling hininga ng kaniyang nakaraan. "Tapos na ang laro, Dante," wika ni Tala. "At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo, kundi ang amoy ng putik na paulit-ulit ninyong ipinalunok sa akin." Paalis na sana si Tala nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa ospital. Ang kanyang kapatid na si Lita. Bigla raw itong nawala sa kanyang silid. Nanlamig ang dugo ni Tala. Tumingin siya kay Gabriel at nakita niya ang isang kakaibang damang ngiti sa mga labi nito. Isang nangiti
na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Ang utang ay dapat bayaran tala, bulong ni Gabriel. At minsan, ang kabayaran ay masigit pa sa iyong inaakala. Nasaan ang kapatid ko, Gabriel? Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko dahil hinding-hindi ako mag-aalinlangan na ibaon ka rin sa hukay na pinaglalaanan ko para sa mga ilustre. Ang boses ni Tala ay tila isang matalim na kidlat na muling bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kaniyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot, ngayon ay nakasara na bilang mga kamao. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kaniyang mukha ay hindi na nagmumukhang luha, kundi mga perlas ng galit na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng tulay. Dahan-dahang nawala ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Gabriel. Tumingin siya sa malayo, sa madilim na abot-tanaw kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga nanonood na mata. Dinala ko siya sa isang ligtas na lugar, Tala. Sa tingin mo ba ay sapat na ang proteksyon ni Rafael? Sa tingin mo ba ay titigil si Doña Esmeralda ngayong wala na siyang mawawala? Ang kanyang huling baraha ay ang kapatid mo at kinuha ko siya bago pa man makarating ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang dulo ng tulay, si Dante ay pilit na bumabangon mula sa kalsada. Ang kanyang marangyang damit ay balot na ng putik at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkatalo. Tala, maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa balak ni Mama. Hindi ko alam na kukunin nila si Lita. Tumahimik ka, Dante! Sigaw ni Tala nang hindi lumingon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay tila isang laso na narinig ko na sa loob ng 10 taon. Wala akong pakialam kung alam mo o hindi. Ang katotohanang hinayaan mong mangyari, ang lahat ng ito ay sapat na para ituring kitang kriminal. Isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa paanan ng tulay. Bumaba si Rafael. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba at pag-aalala. Nang makita niya si Gabriel, agad siyang humarang sa pagitan nito at ni Tala. Attorney Rafael, nasaan si Lita? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tala, patawarin mo ako. May mga armadong lalaki na pumasok sa ospital. Inakala naming mga tauhan ni Doña Esmeralda sila, kaya dinala namin si Lita sa back exit. Pero may kumuha sa kanya bago pa kami makarating sa sasakyan. Paliwanag ni Rafael, ang kaniyang boses ay puno ng pagsisisi. Tumingin si Tala kay Gabriel. Kung ikaw nga ang kumuha sa kanya, patunayan mo sa akin na ligtas siya. Ngayon din, inilabas ni Gabriel ang kanyang telepono at ipinakita ang isang video. Nakita ni Tala si Lita, nakahiga sa isang malinis na kwarto, mahimbing na natutulog, at may isang nurse na nag-aalaga sa kanya, ngunit ang paligid ay hindi pamilyar. Ito ay tila isang tagong mansyon sa gitna ng kagubatan. Bakit kailangan mong gawin ito, Gabriel? Kung gusto mo akong tulungan, bakit kailangan mong dumaan sa pananakot? Tanong ni Tala. Dahil ang pag-ibig ay hindi sapat, Tala. Kailangan ng kapangyarihan para mapanatili ang kaligtasan, sagot ni Gabriel. At ang pamilya Avileo, marami kayong mga kaaway na hindi mo pa kilala. Ang mga ilustre ay simula pa lamang. Habang nagtatalo ang dalawang lalaki, si Tala ay dahan-dahang lumayo. Ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na pelikula na nagpapaalala sa kanya ng bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang 10 taon na siya ay naging bulag sa katotohanan. Ngayon, sa kanyang muling pagdilat, ang mundo ay mas malupit pa kaysa sa kanyang inaakala. Kinuha ni Tala ang kanyang sariling telepono at may tinawagan. Chief Morales, ituloy ang raid sa lahat ng warehouse ng mga ilustre. Huwag kayong magtitira ng kahit isang dokumento. At ang warrant para kay Doña Esmeralda, isilbi ninyo na ngayon din. Huwag ninyong hahayaang makalabas siya ng bansa. Hinarap ni Tala ang 3 lalaking nasa kaniyang harapan. Ang lalaking nanakit sa kanya, ang lalaking nagprotekta sa kanya,
at ang lalaking nagturo sa kanya ng unang sakit. Makinig kayong tatlo. Wika ni Tala, ang kaniyang boses ay may awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Mula sa sandaling ito, wala nang lalaking magdidikta sa bawat hakbang ko. Gabriel, ibabalik mo ang kapatid ko sa loob ng 1 oras o sisiguraduhin kong ang lahat ng itinatago mong sikreto ay mabubunyag din. Rafael, salamat sa tulong mo, pero ako na ang tatapos nito at ikaw, Dante. Panoorin mo ang huling pagbagsak ng iyong ina dahil pagkatapos nito, wala nang ilustre na matitira sa mundong ito. Naglakad si Tala palayo sa gitna ng tulay. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagdurog sa mga anino ng kaniyang kahapon. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila, ngunit ang lamig sa kaniyang puso ay nanatili. Pagpasok niya sa kaniyang sasakyan, isang dokumento ang nakapatong sa upuan, isang lumang litrato ng kaniyang mga magulang, at sa likod nito ay may nakasulat na isang petsa na tumutugma sa araw ng kanilang aksidente. 20 taon na ang nakalilipas. Sa ibaba ng petsa, may isang pirma na nagpabilis sa tibok ng puso ni Tala. Ang pirma ni Doña Esmeralda Ilustre. Ang kaniyang paghihiganti ay hindi lamang pala tungkol sa 10 taon ng pagdurusa bilang asawa. Ito ay tungkol sa 20 taon ng pagkaulila. Ang mga taong pinaglingkuran niya ay ang mga taong pumatay sa kaniyang mga magulang. Ang kamay na nagpakain sa akin sa loob ng 10 taon ay ang kamay ring pumatay sa aking mga magulang. Ang boses ni Tala sa loob ng kaniyang sasakyan ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng isang libingan. Habang ang kaniyang mga daliri ay mariing nakahawak sa manibela, ang kaniyang paningin ay nakapako sa lumang dokumentong nakuha niya. Ang pirma ni Doña Esmeralda sa ilalim ng ulat ng aksidente, 20 taon na ang nakalilipas ay tila isang itim na marka ng sumpa. Bawat alaala niya sa mansyon, ang bawat pagluluto niya para sa matanda, ang bawat pagmamasahe niya sa mga paa nito, ang bawat pagtitiis niya sa mga masasakit na salita, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Nagsilbi siya sa pumatay sa kaniyang pamilya. Minahal niya ang anak ng babaeng nagnakaw ng kaniyang pagkabata. Dinala ni Tala ang sasakyan, pabalik sa mansyon na ngayon ay kaniya na. Ngunit kinaroroonan pa rin ng kaniyang mga kaaway na nag-aabang ng kanilang huling hatol. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay tila pag-ikot ng gulong ng katarungan na hindi na mapipigilan. Pagdating niya sa harap ng malaking gate, ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis ay nagbibigay ng isang nakakahilong kulay ng pula at asul sa paligid. Sa loob ng sala, si Doña Esmeralda ay nakaupo pa rin sa gitna ng mga maleta, pilit na pinapanatili ang kaniyang dangal sa harap ng mga sheriff. Nang pumasok si Tala, ang lahat ay natahimik. Ang aura ng kapangyarihan na dala ni Tala ay mas mabigat pa sa anumang hiyas na suot ng matanda. Tala, sabihin mo sa mga taong ito na umalis na sila. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kaniyang boses ay puno ng panginginig. Hindi mo ba alam ang konsepto ng kahihiyan? Ipinapahiya mo ang pamilyang nagbigay sa iyo ng pangalan. Lumapit si Tala sa matanda. Dahan-dahan, hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Inilabas ni Tala ang lumang dokumento at ang litrato ng kaniyang mga magulang. Ibinagsak niya ito sa harap ni Doña Esmeralda. Ang pangalang ibinigay ninyo sa akin ay isang tanikala, Doña. Wika ni Tala. Ang kaniyang boses ay malamig at malalim. 10 taon ninyo akong ginawang alipin. Pero ang higit na masakit ay ang malaman na 20 taon ninyong itinago ang inyong mga maduruming kamay sa pagkamatay ng aking mga magulang. Pinatay ninyo sila para makuha ang tiwala ng mga Avileo. At pagkatapos ay kinuha ninyo ako para maging garantiya sa inyong kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader at ang kanyang mga labi ay nawalan ng kakayahang bumuo ng salita. Ang maskara ng kanyang kapangyarihan
ay tuluyan ng nagkapiraso sa harap ng katotohanan. Paano? Paano mo nakuha ang papel na yan? Nauutal na tanong ng matanda. Hindi na mahalaga kung paano, sagot ni Tala. Ang mahalaga ay ang bawat sentimong ninakaw ninyo, bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko, at bawat patak ng dugo ng mga magulang ko ay sisingilin ko na ngayon. Hindi lamang kayo mawawalan ng bahay. Mabubulok kayo sa kulungan sa salang hindi na kayang takpan ng inyong pera. Sa sandaling iyon, dinaluhong ni Dante si Tala, lumuluhod at umiiyak sa paanan nito. Tala, pakiusap. Hindi ko alam. Maniwala ka. Wala akong alam sa ginawa ni Mama. Huwag mo kaming ipakulong. Magbabago ako. Pagsisilbihan kita. Gagawin ko ang lahat. Tiningnan ni Tala si Dante nang may matinding pandidiri. Ang iyong kamangmangan, Dante, ay hindi isang katwiran. Ang iyong pagiging duwag ang nagbigay ng lakas sa iyong ina para sirain ang buhay ko. Ang pagsisisi mo ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Wala itong halaga sa akin. Isang senyas ang ibinigay ni Tala sa mga pulis. Chief, dalhin na sila. Isama ninyo ang lahat ng ebidensya ng kanilang pakikipagkuntsaba sa aksidente. 20 taon na ang nakalilipas. Habang pilit na kinakaladkad palabas si Doña Esmeralda at si Dante, ang bawat sigaw nila ng pagmamakaawa ay tila isang musika sa pandinig ni Tala, isang mapait na musika ng katarungan. Nang muling tumahimik ang mansyon, napaupo si Tala sa gitna ng malawak na sala. Napatingin siya sa kaniyang mga palad. Ang mga kamay na ito ay nagtrabaho ng husto para sa mga taong pumatay sa kaniyang kaligayahan. Isang matinding pighati ang bumalot sa kanya. At doon, sa gitna ng kaniyang tagumpay, ay dahan-dahan siyang napahikbi. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Gabriel at sa kanyang mga bisig ay karga-karga ang isang batang babae na mahimbing na natutulog. Si Lita. Mabilis na tumayo si Tala at napatakbo patungo sa kanyang kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit, naramdaman ng init ng balat nito na tila isang patunay na hindi pa tapos ang kaniyang mundo. Ligtas na siya, Tala. Wika ni Gabriel, ang kaniyang boses ay puno ng isang misteryosong tono. Pero ang katarungan ay may kaakibat na sakripisyo. Ngayong nakuha mo na ang iyong ganti, handa ka na bang malaman ang huling lihim na itinatago ng iyong sariling pamilya? Tumingin si Tala kay Gabriel. Anong lihim? Wala na akong gustong malaman, kundi ang kapayapaan. Ang iyong ama? Si Don Severino. Simula ni Gabriel habang inilalapag si Lita sa sopa. Hindi siya ang taong akala mo ay biktima lamang, at ang pagkamatay nila ay hindi lamang dahil sa mga ilustre. Ang puso ni Tala ay tila muling piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Akala niya ay tapos na ang bagyo, ngunit tila ang langit ay naghahanda pa lamang para sa isang mas malaking unos. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan, ito ay ang nakabibinging babala ng isang lihim na matagal nang nagnanaknak sa dilim. Sa loob ng malawak na sala ng mansyong Avileo, ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang mga sheriff at pulis ay nakaalis na. Dala ang pamilya ilustre na puno ng kahihiyan. Ngunit ang naiwang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang ingay ng pag-aaway. Nakaupo si Tala sa tabi ni Lita, habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ang kanyang puso, na akala niya ay tapos na sa pakikipaglaban, ay muling binabalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Gabriel, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tala. Ang kaniyang boses ay halos isang bulong na lamang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sasabihin mong hindi biktima ang ama ko? Siya ang nawala. Siya ang pinatay. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa painting ni Don Severino na nakasabit sa dingding. Tala, ang mundong kinagisnan mo ay sadyang nilinis para sa iyong paningin.
Ngunit ang pundasyon ng Imperyong Avileo ay hindi lamang gawa sa sipag at tiyaga. Ang iyong ama, siya ang utak sa likod ng malalaking operasyon na ginamitan ng kamay ng mga ilustre. Ginamit niya ang kasakiman ni Doña Esmeralda para gawin ang mga maduruming trabaho na hindi kayang gawin ng isang Avileo nang hindi nababahiran ang kaniyang pangalan. Inilabas ni Gabriel ang isang lumang record book. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa luma. Hindi ka aksidenteng napunta sa pamilya ilustre, Tala. Ito ay isang uri ng kasunduan na hindi natuloy. Ang iyong ama ay may malaking utang sa mga ilustre. Isang utang na hindi pera, kundi buhay. At noong hindi niya ito nabayaran, doon nangyari ang aksidente. Nabitawan ni Tala ang kaniyang kamay mula sa buhok ni Lita. Ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo. Ang kaniyang buong pagkatao, ang kaniyang 10 taon na pagtitiis, at ang kaniyang paghihiganti. Lahat ba ito ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan? Attorney Rafael, tawag ni Tala. Ang kaniyang boses ay puno ng panginginig, habang tumitingin sa kaniyang tapat na abogado na kanina pa nakatayo sa isang sulok. Alam mo ba ito? Alam mo ba ang totoong pagkatao ng tatay ko? Yumukod ng bahagya si Rafael. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding kalungkutan. Tala, ang tanging hangad ko lang ay protektahan ka. Ang iyong ama ay nagkamali, oo. Pero ang pagmamahal niya sa iyo ay totoo. Gusto niyang putulin ang sumpa ng nakaraan, kaya kanya itinago. Akala niya, sa pagiging tindera mo, ay makakatakas ka sa madilim na mundo ng mga Avileo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Tumayo siya at hinarap ang dalawang lalaki. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng pait. Kaya pala, ang daling tanggapin ni Doña Esmeralda ang isang hampas lupa sa kaniyang pamilya. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil alam niyang sa bawat araw na pinahihirapan niya ako, ay naghihiganti siya sa tatay ko. At ang tatay ko naman, ginamit niya ako bilang pambayad utang para manatiling malinis ang kaniyang kumpanya. Tala, hindi ganoon yon. Pagsisimula ni Rafael, ngunit itinaas ni Tala ang kaniyang kamay para patahimikin ito. Makinig kayo, wika ni Tala. Ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang patalim. Buong buhay ko, naging pawn lang ako sa laro ninyo. Pawn ako ng mga ilustre, pawn ako ng tatay ko. At ngayon, baka pawn din ako sa plano mo, Gabriel. Pagod na ako. Pagod na akong maging biktima ng mga anino ng nakaraan na wala naman akong kinalaman. Naglakad si Tala patungo sa pintuan ng mansyon. Attorney Rafael, ihanda mo ang lahat ng papeles para sa paglusaw ng Avileo Group. Ibebenta natin ang lahat ng ari-arian. Ang lahat ng perang makukuha, ibigay mo sa mga taong talagang nangangailangan. Ang mga taong tunay na biktima ng kasakiman ng pamilya ko at ng mga ilustre. Saan ka pupunta, Tala? Tanong ni Gabriel. Humarap si Tala. Ang kaniyang tindig ay matuwid at ang kaniyang mukha ay payapa. Na tila ba isang bagyo ang kakatapos lang lumipas. Pupunta ako sa kaisa-isang lugar na hindi kailangan ng ginto o apelyido para mabuhay ng may dangal, at wag niyo na akong susundan. Mula sa araw na ito, ang pangalang Tala Avileo at Tala Ilustre ay wala na. Ako na lang si Tala, ang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kaniyang sariling liwanag. Habang naglalakad si Tala palabas ng mansyon, bit-bit ang kaniyang kapatid na si Lita. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya sa hardin ay tila pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na aklat. Ang katarungan na nakuha niya ay hindi ang katarungang inaasahan niya. Ngunit ito ang katarungang nagpalaya sa kanya. Ngunit sa gitna ng kalsada, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto
at isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita ang bumaba. Ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng tunay na nangyari noong gabi ng aksidente, 20 taon na ang nakalilipas. Tala, wika ng babae. Ang kaniyang boses ay puno ng kaba. Huwag kang aalis. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa iyong kapatid na si Lita. Hindi siya ang iniisip mo. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang huling lihim ay tila hindi pa tapos magparamdam. Ang bawat tibok ng puso ay isang utang at ang pinakamahirap bayaran ay ang utang sa isang taong hindi mo naman pala kadugo, ngunit ibinigay sa iyo ang buong mundo. Sa gitna ng kalsadang dahan-dahang tinutuyo ng hangin, pagkatapos ng ulan, naramdaman ni Tala ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang babaeng bumaba sa sasakyan ay si Nanay Isabel, ang dating mayordoma ng mga Avileo na bigla na lamang naglaho, 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pighati at lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Nanay Isabel, halos hindi lumabas ang boses ni Tala. Ang kanyang pagkakapit kay Lita ay mas lalong humigpit. Tila ba natatakot siyang anuin ng hangin ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Tala, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Wika ni Nanay Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin kay Lita. Huwag kang aalis na dala ang maling akala. Kailangan mong malaman ang katotohanan bago mo talikuran ang lahat. Si Lita, hindi mo siya tunay na kapatid sa dugo. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Tala. Ang mundong pilit niyang itinatayo ay muling nayanig ng isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Anong sinasabi niyo? Si Lita ay kapatid ko. Namatay ang mga magulang namin ng sabay. Kami lang ang magkasama sa hirap at ginhawa. Umiling si Nanay Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng braso ni Tala. Noong gabi ng aksidente, ang iyong ina ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong magkaanak muli. Si Lita ay anak ng asawa ni Doña Esmeralda sa ibang babae. Ang iyong ama, si Don Severino, ang kumuha sa bata para protektahan ito mula sa bagsik ni Doña Esmeralda. Itinuring kanyang kapatid para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Lita ay isang ilustre sa dugo. Tala. Siya ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng ari-arian na pilit na kinukuha ni Esmeralda. May omani. Napabitaw si Tala sa kanyang pagkakahawak kay Lita. Ngunit bago pa man mahulog ang bata, ay muli niya itong niyakap ng mas mahigpit. Ang kanyang isipan ay tila isang bagyong puno ng mga tanong. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Doña Esmeralda sa kaniyang pamilya. Hindi lamang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang buhay na paalala ng pagtataksil ng kaniyang asawa. At ang kaniyang ama. Muli, ginamit ng kaniyang ama ang kabutihan para magtago ng isang mapanganib na lihim. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Tala. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. Ngayong wala na akong kahit ano. Ngayong pagod na ako. Dahil si Lita ang iyong huling alas, Tala. Singit ni Gabriel na kanina pa pala nakikinig sa likuran. Sa oras na malaman ng batas na si Lita ay isang ilustre, ang lahat ng ginawa ni Doña Esmeralda para makuha ang yaman ng asawa niya ay mapapawalang bisa. Hindi mo kailangang maghiganti, Tala. Ang katotohanan ang tatapos sa kanila. Tumingin si Tala sa mukha ni Lita, ang inosenteng mukha na kaniyang pinaglaanan ng 10 taon ng pagdurusa. Sa sandaling iyon, hindi dugo ang nakita ni Tala. Hindi niya nakita ang apelidong Ilustre o Avileo. Ang nakita niya ay ang batang babaeng nagbigay sa kanya ng rason para gumising sa bawat umaga noong siya ay lugmok sa hirap. Hindi ko kailangan ng alas, wika ni Tala.
Ang kaniyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Para sa akin, si Lita ay kapatid ko. Hindi siya sandata para sa yaman at hindi siya pambayad utang para sa nakaraan. Kung siya man ay isang ilustre, hinding-hindi ko hahayaang mahawahan siya ng kamandag ng pamilyang iyon. Hinarap ni Tala si Nanay Isabel at si Gabriel. Salamat sa katotohanan, pero sapat na ito. Ang yaman ng mga ilustre at Avileo ay hayaan nating kainin ang sarili nilang apoy. Ang kailangan ni Lita ay isang ate, hindi isang kumpanya. Paalis na sana si Tala nang biglang magdilat ng mata si Lita. Ang bata ay tumingin kay Tala at dahan-dahang hinawakan ang pisngi nito. Ate, bakit ka umiiyak? Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ang simpleng pangungusap ni Lita ay tila isang mahiwagang gamot na nagpatigil sa lahat ng sakit sa puso ni Tala. Doon niya na-realize na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo, may mga bagay na nananatiling dalisay. Ngunit muling nabasag ang katahimikan nang marinig ang malayong tunog ng sirena. Maya-maya, isang balita ang dumating sa telepono ni Rafael. Si Doña Esmeralda, habang nasa loob ng kulungan, ay nagkaroon umano ng matinding emosyonal na pag-atake matapos malaman na ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay mapupunta sa batang matagal niyang hindi matanggap. At si Dante? Si Dante ay nawawala matapos ang isang insidente habang inililipat siya ng mga awtoridad mula sa isang pasilidad patungo sa iba. Tala, kailangan nating umalis dito ngayon din, babala ni Rafael. Si Dante ay nawawala at wala siyang ibang pupuntahan kundi sa kaisa-isang taong sinisisi niya sa lahat ng nangyari. Niyakap ni Tala si Lita ng mas mahigpit. Ang kaniyang paglalakbay patungo sa kapayapaan ay tila may isa pang malaking harang. Ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak. At sa dilim ng kalsada, nakita ni Tala ang isang pares ng mga ilaw ng sasakyan na mabilis na humaharurot patungo sa kaniyang direksyon. Ang huling laban ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay. Huminto ang sasakyan ni Dante sa harap ni Tala. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kaniyang kinatatayuan. Ang matinis na pag-ungol ng mga gulong sa basang semento ay tila isang huling hiyaw ng kaniyang naghihingalong pagkatao. Bumaba si Dante, gulo-gulo ang buhok, ang kaniyang mga mata ay lula at puno ng kabaliwan. May hawak siyang isang lumang piraso ng papel, ang annulment papers na dati ay kanyang ipinamukha kay Tala. Tala, pakiusap, bumalik ka sa akin. Bulong ni Dante, ang kaniyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Wala na si Mama, wala na ang lahat. Ikaw na lang ang meron ako. Pagsisimulan natin muli, itatayo natin ang lahat. Tiningnan ni Tala ang lalaking dati ay kaniyang sinasamba. Sa halip na galit, isang malalim na awa ang kaniyang naramdaman. Hindi awa para sa isang mahal sa buhay, kundi awa para sa isang taong hindi kailanman natutong rumespeto sa kaniyang sarili. Dante, tingnan mo ang iyong paligid, mahinahong wika ni Tala, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Lita. Ang mansyon, ang pera, ang kapangyarihan, lahat ng yon ay naglaho dahil itinayo mo ang iyong buhay sa ibabaw ng kasinungalingan. Hindi ako ang magliligtas sa iyo. Ang tanging makapagliligtas sa iyo ay ang pagtanggap na ang taong sinira mo 10 taon na ang nakalilipas ay wala na. Hindi na kita kilala, Dante, at hindi mo na rin ako kilala. Tinalikuran ni Tala si Dante. Hindi niya hinintay ang pagsigaw nito o ang kaniyang pagluhod sa gitna ng kalsada. Sumakay siya sa sasakyan ni Rafael at sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon sa kanyang likuran. Ang bawat pag-ikot ng sasakyan ay tila pagbura sa bawat anino ng kanyang nakaraan. 1 taon ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay may hatid na amoy ng pine trees at sariwang lupa.
Sa isang maliit ngunit eleganteng bahay na gawa sa puting bato at kahoy, nakaupo si Tala sa isang tumba-tumba sa balkonahe. Ang kaniyang buhok ay hinahayaan niyang liparin ng hangin at ang kaniyang muka ay may bakas ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Sa malayo, nakikita niya si Lita na masayang nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin kasama ang ilang mga bata mula sa kumpanyang itinatag ni Tala. Isang foundation na naglalayong bigyan ng bagong simula ang mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso. Wala na ang gintong imperyo ng mga Avileo. Pinalitan ito ni Tala ng isang komunidad na nabubuhay sa katotohanan at pagdadamayan. Lumapit si Rafael sa kanya. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Naupo ito sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na hindi kailanman naging mapangapi. "Kamusta ang pakiramdam, Tala?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kalinga. "Sa wakas, Rafael, nakakahinga na ako ng maluwag," sagot ni Tala habang sumisipsip sa kaniyang inumin. "Dati, akala ko ang katarungan ay ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa akin. Pero nalaman ko na ang tunay na katarungan ay ang malimutan na sila, ang mapatawad ang aking sarili sa mga taong hinayaan kong sirain ako. Nabalitaan mo ba?" Mahinahong dugtong ni Rafael. Si Dante. Nakita raw siya sa isang maliit na probinsya, nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke. Tahimik na raw ang buhay niya, malayo sa ingay ng kanyang nakaraan. Ngumiti si Tala. Sana ay mahanap niya ang kaniyang sarili doon, gaya ng paghahanap ko sa sarili ko sa gitna ng hirap. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagkulay ube at rosas, isang paalala na pagkatapos ng bawat dilim ay may naghihintay na liwanag. Hawak-hawak ang kamay ni Rafael. Pinanood ni Tala si Lita na tumatakbo patungo sa kanya, tumatawa at puno ng buhay. Ang utang na antin ay nabayaran na. Ang galit ay nalunod na sa dagat ng pagpapatawad. At ang babaeng tinawag na basura ay nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Hindi sa gintong kanyang iniwan, kundi sa pag-ibig na kanyang piniling panatilihin. At doon, sa ilalim ng payapang langit, sa wakas ay natapos na ang mahabang paglalakbay ng isang pusong nahanap ang kanyang sariling tahanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na matiyagang sumubaybay at nakinig sa kwento ni Tala mula sa kanyang pagkadapa sa putikan hanggang sa kanyang muling pagbangon. Ang paglalakbay na ito ay naging makulay at makabuluhan dahil sa inyong pakikibahagi sa bawat luha at tagumpay na ating tinalakay. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga eksenang puno ng pait at panlalait, tila nararamdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling dibdib. Hindi naging madali para sa akin ang ilarawan ang bawat saksak ng salita ni Doña Esmeralda o ang pagtalikod ni Dante, dahil ang bawat salitang iyon ay hango sa mga tunay na hinaing at danas ng maraming kababaihang aking nakadaupang palad. Ang kwento ni Tala ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay isang alay sa lahat ng mga martir na asawa, sa mga tinderang nangangarap, at sa mga babaeng kailanman ay hindi sumuko sa gitna ng unos. Sana ay magsilbi itong isang munting sulo sa inyong madidilim na gabi. Naaalala niyo ba ang sinabi ni Tala na ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy? Ganoon din tayo. Ang bawat pagsubok ay tila isang mapait na hamon, ngunit ito rin ang nagpapatibay sa ating pagkatao. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng lakas na maaaring maipakita ng isang tao. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran ni Dante at Doña Esmeralda? O naniniwala kayo na dapat pang nagdusa ng mas matindi ang mga ilustre
Para sa 10 taon na ninakaw nila kay Tala, tunay nga bang sapat na ang kapayapaan para palitan ang lahat ng sakit? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon, karanasan, at mga aral na inyong nakuha sa comment section sa ibaba. Ang bawat like, comment at share ninyo ay tila isang mainit na yakap sa aming mga manunulat at tagapagsalaysay para ipagpatuloy ang paghahatid ng mga kwentong may kabuluhan. Maraming salamat muli sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Pagpalain nawa kayo ng may kapal.